Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Sammy. Nasa 60 taong gulang na ako sa kasalukuyan. Kagaya ng iba ay may karanasan din akong nais kong ibahagi. Hindi lamang karanasan ko kundi karanasan namin ng aking lolo Tinong na isang albularyo noon sa aming sityo. Sa isang sityo sa lugar ng Kaningwan, sa Lambunaw, Iloilo. Magsasaka sa kaingin ang hanap buhay ng aking ama na si Anton. Habang ang ina ko naman na si Lerma ay sa bahay lamang at nag-aalaga sa aming magkakapatid. Dalawa lang kaming magkakapatid ng mga panahong ito. Dekada 80 noon. Ang panganay ay si Ate Mabel. Ako ang bunso. Kasama namin sa bahay ang aming lolo na si Papang Tinong. Papang ang nakasanayan naming tawag sa kanya dahil yun din naman ang gusto niyang itawag namin sa kanya noon. Habang ang lola ko naman na asawa ni Papang Tinong matagal nang namayapa. Malayo kami sa Kabiasnan. Hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral. Hanggang elementarya lamang ang natapos namin ng aking nakakatandang kapatid. Yun ay dahil na rin sa pagtatyaga ni Papang Tinong sa paghatid at pagsundo sa amin sa eskwela ng mga panahon na yon. Ang katuwang ni Papang Tinong sa paghatid sundo sa amin ni ate, yung kabayo nitong si Bagwis. Ayon kay Papang, regalo si Bagwis ng kanyang maestro sa pagiging albularyo noong nakapasa ito sa lahat ng pagsubok para maging isang tunay at lehitimong albularyo. Taliwas sa mga ordinaryong kabayo, may katangian si Bagwis na tanging si Papang Tinong lamang ang nakakaalam at nakakaintindi. Ito din ang katuwang ni Papang sa pakikipagharap sa mga nilalang ng dilim. Partikular na sa aswang. Palagi din akong sinasama ni Papang Tinong sa kanyang panggagamot. Kahit na saang lugar ito pumunta, kasama niya ako. Hindi dahil gusto niya akong isama, kundi dahil gustong-gusto kong sumakay kay Bagwis noon. Takip silim nang may pumunta sa bahay na isang lalaki. Nagmamakaawa ito kay Papang na puntahan ng kanyang anak. Ayon sa Ginoo, 3 araw nang pabalik-balik ang lagnat ng anak niyang nasa 3 taong gulang pa lamang. Dahil sa awa ni Papang sa bata kung kaya't sinabihan niya ako na maghanda na dahil aalis kami. Sasama kami sa lalaki pa uwi sa bahay nito. Kilala din ni Papang ang lalaki dahil nasa kabilang sityo lamang ito nakatira. Siya si Mang Alim. Nagtatrabaho bilang isang magsasaka ng palayan. Kahit nasa kabilang sityo lamang ito nakatira, ay masasabi ko na may kalayuan naman ito sa amin. Dahil kulang-kulang kalahating oras din ang kailangan naming lakbayin bago marating ang tirahan ni Mang Alim. At dahil takip silim na itong pumunta sa bahay, kung kaya't mahigit 7:00 na ng gabi nang nakarating kami sa bahay nila. Nakita ko na gawa lamang sa tinadtad na kawayan ng dingding ng kanilang bahay. Gawa lang din sa pawid ang kanilang bubungan. Habang ang ibang bahagi naman ng kanilang dingding ay gawa lamang sa hinating lumang sako. Na makita ito ni Papang Tinong ay napailing na lamang siya. Saglit na itinali ni Papang si Bagwis sa puno ng Madre de Cacao na nasa labas lamang ng bakuran ng mag-anak. Habang nagtatali si Papang kay Bagwis, narinig ko ang kanyang pagsasalita ng mga katagang. Madalas niyang banggitin kapag nakakaramdam siya ng hindi tama sa paligid. Dahil doon, alam kong hindi muna kami makakauwi kaagad. Dahil sa mga kinilos ni Papang Tinong, nakikita ko na naaawa siya sa sitwasyon ng pamilya. Ilang sandali pa ay sinabihan niya ako na pumasok na sa bahay ng mag-anak. Alim, maglagay ka ng takip ng kaldero na may baga sa pintuan. Kakailanganin ko yun mamaya. May gagawin lang ako saglit dito sa labas, sabi ni Papang sa Ginoo. Ginawa naman ito ng Ginoo pagkapasok namin sa bahay. Mas lalo pa akong naawa nang nakita ko na wala man lang ni isang upuan sa kababahay nila. Ang mga anak niya ay nakaharap sa gasera
habang kumakain ng kanin na lugaw. Ang ulam nila, nilagang laman ng kamote na may hinaluang dahon ng kamoting baging. Nakapag-isip ako ng pasasalamat sa aking magulang dahil kahit mahirap ang buhay namin, hindi nila hinayaan na maranasan namin ni Ate Mabel ang ganitong klase. Inanyayahan ako ni Mang Alim na kumain ng hapunan pero umiling ako at nagpasalamat sa kanya. Narinig ko na umiikot si Papang sa bahay na mag-anak. Sa pang-apat niyang ikot, nakarinig ako ng malakas na pagsambit niya ng mga kataga na sa tingin ko ay orasyon. Ilang sandali pa ay may lumagapak sa lupa mula sa bubong. Kasabay nito ay ang pag-iyak ng anak na mag-asawa. Nasawari ko ay nasa 3 taong gulang lamang. Tiningnan ko ang bata at naawa ako sa kanyang kalagayan noon. Hindi ko man lubos na maaninag ang kanyang muka dahil sa mahina lamang ang gasera. Ramdam ko naman na nanghihina ng paslit na ito. Ilang sandali pa ay narinig ko si Papang na parabang may kinakausap sa labas ng bahay. Maya-maya ay nakarinig kami ng paggaspas ng pakpak. Kasunod nito ay ang paghapgupit ni Papang ng latigo niyang gawa sa buntot ng pagi. Muli kaming nakarinig ng paghiyaw ng malaking ibon. Kasunod nito ang pagpagaspas ng malaking pakpak. Pero tila ba nabangga ang nilalang sa puno na pinakamalapit nun, sa santol. Muling humagupit ang buntot pagi. Doon na namin narinig ang matinis na hiyaw ng nilalang. Matinis pero nakakakilabot ang paghuni nito na hindi ko mawari sa kung anong hayop nagmumula. Hanggang sa unti-unting nanghina ang boses na yon. Mahigit kalaating oras pang lumipas. Narinig na namin ang pagkatok ni Papang sa pintuan. Binuksan ito ni Mang Alim at bago pa man tuluyang makapasok si Papang, isinalang niya muna ang mukha niya at palad sa takip ng lumang kaldero na may nagbabagang uling. Ang baga din na yon ang nilagyan ni Papang ng halamang ugat. Sinamahan niya ito ng insenso at kamangyan na pangontras sa aswang at sa iba pang nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Pagkatapos na asikasuhin ni Papang ang pagpapausok, ginamot niya naman ang bata gamit ang talbos ng dahon na kung tawagin ay badyang. Umiiyak ang paslit pero hindi na kagaya ng pag-iyak nito kanina habang kinakalaban ni Papang ang kung anumang hayop sa labas. Tinanong ni Papang si Mang Alim kung may tao bang pumupunta sa kanilang bahay na nakikipaglaro sa paslit nun. Ayon naman sa Ginoo, walang ibang pumupunta sa bahay nila, kundi ang kanyang kasamahan sa sakahan na palaging nagyayaya sa kanya na tumagay sa bahay nila nun. Sa susunod, kilalanin mo yung mga taong nakakainuman mo, Alim, ha? Lalong-lalo na kung nakikipaglaro pa sa mga anak mo. Hindi mo lubusang kilala yung mga taong yun kapag iingat ka, sabi ni Papang. Dagdag pa ni Papang nun. Inuunti-unti ng nilalang ang bata. Maya-maya ay tumingala si Papang sa bubungan ng kanilang bahay. Napailing na lamang si Papang sa kanyang nakita sa bahay na mag-anak. Tinuro niya kay Mang Alim ang bubong na noon ay nakikita na rin namin ang butas. Sinabi ni Papang na hindi ordinaryo ang butas na yon. Hindi yon kagagawan ng malakas na ulan o hindi kaya'y hangin. Yun ay kagagawan umano ng isang tiktik. Doon nang nilalang pinapadaan ang kanyang dila papunta sa bahagi ng silid na tinutulugan ng pastit na ito. Kitang-kita ko ang takot at pag-aalala sa mag-asawa. Sinabihan sila ni Papang na kailangan nilang ayusin ang kanilang tahanan. Ayon pa kay Papang, unahin ang pamilya bago ang alak dahil walang pagsisisi na nasa unahan. Kung paano ito nasabi ni Papang ay hindi ko alam. Marahil alam niya na puro alak lamang ang inaatupag ng Ginoo. Mabuti na lang at nasa katinuan ito nang nagkasakit ang kanyang anak. Dito na nagwika si Mang Alim na wala siyang pera para pangpaayos ng bahay niya. Sinabi niya rin na wala din silang tanim na kawayan para pangpalit ng dingding ng kanilang bahay.
Ay naman kay Papang na doon mo na muna kumuha ng kawayan sa tanim niya na malapit sa kainingin. Hindi yun nalalayo sa bahay na mag-anak kaya siguradong hindi na masyadong mahihirapan si Mang Alim sa paghakot para dalhin sa bahay nila. Natuwa naman ang Ginoo. Sinabi pa nito na ibebenta niya yung mga alaga niyang baboy nang sa ganon. May pambili siya ng yero at mga pako na gagamitin niya sa pagpapagawa ng bahay nito. Bago kami umalis ni Papang sa bahay ng mag-anak, inusalan muna ni Papang ng proteksyon ng bahay nila. Lalo na ang paslit na pinagdiskitahan ng aswang. Sinabi naman ni Lolo na malabo nang makabalik pa ang nilalang sa bahay ng mag-anak. Sinabi din ni Papang na iba na ang sigurado na hindi na ito muli pang mapagdiskitahan ng nilalang. Pagkatapos na gawin yun ni Papang, nagpaalam na kami sa mag-anak na uuwi na. Sa pagkakaalala ko ay nasa 12:00 na ng tanghali ng mga oras na yon. Ganun pa man ay mas pinili namin ni Papang na umuwi nang sa ganon ay maayos kaming makapagpahinga. Habang binabagtas namin ang daan pa uwi, nakakarinig kami ng mga ingay sa daanon. Ganun pa man ay hindi namin ito pinapansin ni Papang. Nakarinig kami ng mga pag-angil na tila ba sumusunod sa amin. Pero parang wala lang kay Papang yon. Habang ako pinapalakas ang sariling loob Iniisip ko na kasama ko si Papang kung kaya't wala akong kailangan na ikatakot. Nawala na lamang ang mga pag-angil na ito nang lumampas na kami sa kawaynan at paakit na sa burol kung saan nakatirik ang bahay namin. Pagdating namin sa bahay ay tahimik na at batid kong natutulog na si nanay at tatay, maging si Ate Mabel. At dahil sa hindi naman nakakandado ang bahay kung kaya't hindi kami nahirapan ni Papang na buksan ang pintuan. Nakaugalian na ni tatay na hindi nilalagyan ng kandadong pinto kapag alam niyang umalis kami ni Papang ng gabi. Mabuti na lang at wala kaming pasok kinabukasan kung kaya't makakagising ako ng tanghali noon. Saka pa lamang kami ni Papang nakakain ng hapunan nang nakauwi na kami sa bahay. Hindi nga ako nakaramdam ng gutom kanina na para bang sumusunod ang takbo ng sikmura ko sa kalagayan ng mag-anak. Habang kumakain kami ng hapunan, tinanong ko si Papang. Pang, bakit ganun na lang kasira yung bahay nila? Hindi ba nila naaayos yun? Ginulo ni Papang ang buhok ko habang nagwiwika ng, huwag na maraming tanong sa amin. Magpasalamat ka na lamang at hindi kayo pinapabayaan ng iyong magulang ha. Kaya maswerte kayong dalawa ng Ate Mabel mo. Pagkatapos namin kumain ni Papang, nagpahinga na kami. May 4 na silid ang bahay namin. Ang isang silid ay kay Ate Mabel. Ang isa ay sa mga magulang ko. Sa akin yung isa. At ang isa naman ay kay Papang Tinong. Sa 4 na silid na yon ay napagitnaan ang silid namin ni Ate Mabel. Ang silid niya ay katabi ng silid ni tatay. Habang ang silid ko naman ay katabi ng silid ni Papang Tinong. Kinabukasan, tanghali na nang nagising ako. Wala na si tatay at Papang sa bahay. Si nanay naman ay nasa bakuran namin at gumagawa ng kanyang pagtataniman ng mga gulay na binabalak niyang itanim nun. Habang si Ate Mabel naman ay nagsasaing na noon at naglilinis ng isda. Na makita ko ni ate, sinabihan niya ako na kumain na. Baka gutom na ako. Kasunod nito ay ang pagtanong sa akin ni ate kung anong oras kami nakauwi ni Papang kagabi. Kinuwento ko naman kay ate ang lahat nun. Maya-maya, nakarinig kami na may tumatawag sa labas ng bakuran. Sinilip ko ang bintana. Nakita ko na may babaeng nakatalukbong ng tela na kulay itim. Ang uri ng tela na nakatalukbong dito ay kagaya ng tela na ginagamit ng matatanda kapag nagsisimba. Yung abito. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng takot sa babae na yon. Muli pa itong nagwika kung kaya't inutusan ako ni ate na labasin ko na at tanungin kung ano ang kailangan ng ginang na nasa labas ng bakod. Pero bago pa man ako makababa sa hagdan, pumunta na si nanay sa harap ng bahay para kausapin ang ginang. Dahil doon ay nagpasya na akong lumabas ng bahay para masamahan si nanay.
Pero habang binubuksan ko ang pintuan, narinig ko na ang boses ni tatay at Papang Tinong. Kung kaya't si Papang Tinong na ang kumausap sa babae. Nawala ang pagngisi ng babae na kanina lang ay tila ba nakakita siya ng bagay na masyado niyang kinagigiliwan. Habang kinakausap ni Papang ang babae, nakikita ko na umiba ang timpla ng itsura niya. Hindi nagtagal ay nagsimula na itong maglakad palayo. Habang si Bagwis naman ay lumikha ng tunog na bihira lamang niyang ginagawa. Nagtataka kami ni ate kung bakit niya ginawa yon. Sa pagkakataong ito ay tuluyan ko ng binuksan ng pintuan. Kagad naman pumasok sila nanay at tatay sa loob. Maging si Papang Tinong ay pumasok na rin. "Saan kayo nanggaling, tay? Hindi niyo man lang ako ginising. Tsaka sino yung babae sa labas?" Tanong ko. Dito ay sinabi niya sa akin na masarap na ang tulog ko. Kung kaya't hindi na nila ako ginising pa. At ang babae naman na nakausap ni Papang sa labas ay ang babae na kunukunong bagong yanggaw sa lugar namin. Sinabihan kami ni tatay na mag-ingat kami kapag nakita namin ang babaeng yon. Dagdag pa niya, huwag basta-basta makipag-usap sa mga taong hindi namin kilala. Tumango naman kami sa sinabi niya bilang pagsang-ayon. Hindi nagtagal ay pumasok na rin si Papang sa loob ng bahay habang nagwiwika ng mga katagang. "Malakas ang loob. Walang pakundangan kahit tanghaling tapat. Sa bagay, sa kanila naman ang mga oras na ito kaya nagawa niyang gumala." Hindi ko lubos maintindihan ang sinabi na ni Papang. Ang iniisip ko na kapag araw ay takot ang mga aswang na gumala. Yun pala, pwedeng-pwede pa rin silang gumala kahit tirik na tirik yung araw eh. Kinausap kami ni Papang at sinabihan ng mga paalala na sinabi na rin sa amin ni tatay. At bilang paggalang kay Papang, sinang-ayon na namin siya. Nagkwento na si Papang na nagsisimula na sa paggapas ng kawayan si Mang Alim. Ayon sa kanya ay tinulungan niya pa ang Ginoo sa paggapas. Sinabihan din niya si tatay na tumulong sa paggawa ng bahay nila Mang Alim kapag wala na itong trabaho nang sa ganun, masigurado nila na matibay ang paggawa ng bahay ng mag-anak. Lalo na at may gumagala na bagong yanggaw. Sinabi pa ni Papang Tinong na sa palagay niya ay nakakain na ng karne ng tao ang babaeng yanggaw na pumunta sa bahay dahil kung hindi pa ito nakakakain ng karne ng tao na maituturing na pinakamataas na uri ng karne, ay hindi pa rin gagaling sa sakit ang babae magpahanggang ngayon. Pero dahil nakakain na nga ito, naging komportable na ang kung anumang hayop na nasa sistema niya. Dahilan para gumaling na ito at bumalik sa dati niyang pangangatawan. Nagagawa na rin itong gumala at kung saan-saan magpupunta. Tinanong ko pa si Papang kung bakit hindi niya hinuhuli ang nilalang. Ayon sa kanya ay hindi niya pa magagawa ang paghuli dahil sa tirik na tirik pang araw. Iisipin lamang ng iba na nababaliw na si Papang o hindi kaya inaabuso niyang babae. Tumango lamang ako nang sinabi niya yon. Kung sa bagay tama naman si Papang eh. Marami naman kasi sa mga tao sa lugar namin ang hindi naniniwala sa aswang. Ayon sa kanila, tumanda na lamang sila sa lugar at nakakarinig ng tungkol sa mga ganito pero wala naman silang nakikita. Puro tunog lamang umano ng ibon, aso o hindi kaya'y pusa na kadalasan namang makikita sa lugar. Pero naniniwala kami, Sir Seth, sa aswang at sa iba pang nilalang. Lalo na ako dahil sa palagi akong sumasama kay Papang kapag may nagpapagamot sa kanya at kailangan niyang pumunta sa bahay ng nangangailangan ng kanyang tulong. Maayos na lumipas ang araw na yon at dahil natapos na si tatay sa kanyang ginagawa sa kaingin, kung kaya't nagwika ito na tutulungan niya si Mang Alim sa paggawa ng bahay ng mag-anak. Sinang-ayunan naman ni Papang at nagpasalamat pa siya kay tatay. Maayos na lumipas ang gabi nun. Maagang nagising si tatay at Papang. Sinabi ni tatay na pupunta ito sa bahay nila Mang Alim. Ganon din si Papang kaya nagwika ako na gusto kong sumama sa kanila. Pumayag naman si Papang kaya natuwa naman ako.
Dahil doon ay sinabihan ako ni Papang na mauna na akong sumakay kay Bagwis. Bago pa man kami umalis, sinabihan ni Papang si Nanay na huwag kausapin kung may pumuntang tao na hindi nila kilala sa bahay. Lalo na kung ang babaeng Yanggaw ang pumunta. Kilala naman umano ni Nanay ang babae na nakatira sa kabilang baryo. Ayon sa kanya ay Maning ang pangalan ng babae. Tumango naman si Nanay sa sinabi ni Papang. Pagkatapos nila mag-uusap ay kaagad na rin kaming umalis noon. Habang nakasagay kay Bagwis ay panay ang lingon ko sa mga taong nadadaanan namin na nag-aani ng palay. Nasa ibabang bahagi ito ng kawayanan, kung saan may tanim ng palayan na hindi naman ganun kalawak. May napansin akong pamilyar na tao noon. Yun ay walang iba kundi ang babae na pumunta sa bahay kahapon. Yung bagong Yanggaw. Ganun pa rin ang suot nitong damit. Maging ang talokbong nito sa ulo. Kausap niya ang isang ginang na nakikiani ng palay. At base sa itsura ng ginang, buntis yun. Tinapik ko si Papang para ipaalam sa kanya kung ano ang nakita ko sa palayan. Nakikita ko, Apo. Huwag kang mag-alala dahil hindi mangyari ang kinatatakot mo. Sabi niya. Kahit hindi kasi ako nagsasalita ay natatakot ako na baka mabiktima ng aswang ang buntis nun. Pinabilisan ni Papang ang pagpapatakbo kay Bagwis. Pagdating namin sa bahay nila Mang Alim, pinababa ako ni Papang sa likod ng kabayo. Kasunod nito ay ang pagpihit niya kay Bagwis pabalik sa taniman ng palay. Lumikha pa noon ang tunog si Bagwis bago tuluyang naglakad. Pabalik ang kabayo sa palayan kung saan namin nakita ang babae na pumunta sa bahay nun. Si Tatay ay pinagpatuloy ng pagtulong kay Mang Alim na gumawa ng forma ng itatayo niyang bahay sa katabing lupain lamang ng kinatitirikan ng bahay nito. Maliban kay Tatay ay may dalawa pang kalalakihan na katuwang si Mang Alim sa pagpapatayo nun. Mahigit kalahating oras ang lumipas bago patuluyang nakabalik si Papang. Tinanong ni Tatay ito kung ano ang nangyari at bakit siya bumalik. Hindi naman nakasagot kagad si Papang. Batid niyang hindi naniniwala ang dalawang kasama ni Mang Alim sa aswang. Kung kaya't ayaw niyang marinig ng mga ito ang mga sasabihin niya. Pinili niya na lamang ang manahimik. Maghapon kaming nanatili sa bahay nila Mang Alim. At noong papauwi na kami, doon ay tinanong ulit ni Tatay si Papang kung anong nangyari. May masugid na nila lang yung gustong makadali ng inosenteng sanggol na nasa sinapupunan. Sagot ni Lolo sa medyo malakas na boses noon. Nagwika pa si Papang na mukhang hindi nag-iisip ang nilalang dahil hindi man lamang nito iniisip na baka may nakakahalata sa kanyang ginagawa. Hindi na lamang sumagot pa si Tatay sa mga sinabi ni Papang. Tanging pag-iling na lamang ng ulo ang kanyang nagawa. Pagdating namin sa bahay ay nagkataon naman na may taong naghihintay sa pagdating ni Papang. Ito ay ang asawa ng buntis. Ayon sa kanya ay nangangailangan siya ng tulong ni Papang. Tumango si Papang dahil ayon dito, inaasahan niyang susundan pa rin ng Yanggaw ang buntis, lalo na at unang pagbubuntis yun ng babae. Tinanong ako ni Papang kung gusto ko bang sumama sa kanya sa pagpunta sa bahay ng buntis na yon. Tumango ako bilang pagsang-ayon. At dahil nakapagluto na si ate ng hapunan na yon kung kaya't kumain na muna kami. Sinabihan na lamang ni Papang ang Ginoo na mauna nang umuwi sa bahay nila at susunod na lamang kami noon. Kumain kami at umalis papunta sa bahay na mag-asawa pagkatapos. Pagdating namin doon ay hindi kami lumapit kagad. Mukhang maayos naman ang bahay ng mag-asawa. Kasi kahit maliit lang ang bahay pulido naman yung pagkakagawa. Ayon kay Papang na kaya hindi kaagad mabiktima ng Yanggaw ang buntis. Dahil nahihirapan siyang makahanap ng butas na pwede niyang madaanan papasok sa bahay. Ganun pa man ay nagwika si Papang sa akin na marami siyang nakikitang marka ng mga nilalang sa bahay na yon.
Pagkatapos siriin ni Papang ang paligid ng bahay, doon na ito kumatok sa nakasaradong pintuan. Ilang sandali lang ang lumipas ay kaagad na bumukas ang pinto. Ang asawa ng buntis na pumunta sa bahay ang bumungad doon. Pinapasok kami. Doon na namin nakita ang ginang na nag-aayos ng kanilang hapag pero halata dito na may iniinda itong sakit sa katawan. Sinabihan ni Papang ang babae na lumapit sa kanya. Gamit ang luyang dilaw, hinipan ni Papang ng orasyon ng buntis sa kanyang bunbunan. Iginuhit niya rin ang imahe ng krus sa bawat pulso ng ginang, gamit ang luyang dilaw. Maya-maya pa ay may lumitaw na animoy pasa sa braso ng ginang. Ay na, lumitaw na, sabi ni Papang noon. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Nagtataka ko kung kaya't nagtanong ako kay Papang kung paano nagkaroon ng pasa ang ginang. Dito ay sinabi ni Papang na hindi yun basta-bastang pasa. Yun ay ang marka ng aswang na binalot ng sabulag. Kung kaya't hindi nila ito nakikita. Pero ngayon na natanggal na ang sabulag, nakaramdam ng takot ang mag-asawa. Pero sinabihan sila ni Papang na huwag matakot dahil sa natanggal na niyang sabulag sa paligid. Ibig mong sabihin, Manong, noon pa man minarka na ng aswang yung asawa ko? Tumango naman si Papang bilang pagsang-ayon sa sinabi ng lalaki. Nagtanong ang Ginoo kay Papang kung ano ang pwede niyang gawin para ipagtanggol ang kanyang asawa at magiging anak. Natuwa si Papang sa tanong na yun ng lalaki. Nagpapahiwatig lamang na isa itong matapang at responsableng haligi ng tahanan. Ay naman kay Papang, wala siyang kailangang gawin dahil si Papang na ang bahala sa nilalang na yon. Nagwika na lamang si Papang na panatilihin lamang ng lalaki na nakasaradong pintuan at bintana. Nang sa ganoon ay mananatili kaming ligtas sa loob ng bahay. Sumang-ayon naman ang Ginoo sa sinabi ni Papang. Nanatili kami sa loob ng bahay habang si Papang naman ay lumabas na ng bahay para magbasid sa paligid. Nanatili ako sa loob ng bahay kasama ang mag-asawa. Habang lumalalim ang gabi, nakakaramdam kami ng alinsangan ng paligid. Isang oras pang lumipas ay doon na namin narinig ang paglikha ng tunog ni Bagwis. Kasunod nito ay ang pagkarinig namin na parabang may naghahabulan sa labas ng bahay. May nauntog pang kung ano sa dingding ng bahay na gawa sa tablanon. Kung kaya't bahagya kaming nakaramdam na mahinang pag-uga. Kasunod nito ay nakarinig kami ng paghiyaw na animoy boses ng nasasaktan. Maya-maya ay muli na namang humuni si Bagwis. Kasunod nito ay ang pag-atungal ng nilalang na animoy pinaghalong huni ng aso at baboy. Nakakakilabot na hindi maintindihan ang uri ng huning yon. Habang nakaupo sa upuan na gawa sa kahoy, ay nakita ko kung paano magsiksika na mag-asawa sa dulo ng upuan. 3 paghuni pa ang pinakawalan ni Bagwis at nakailang atungal din ang nilalang na nasasaktan bago tuluyang tumahimik ang paligid. Narinig pa namin ang mga paa ni Bagwis na naglalakad palayo. Doon pa lang ako tumayo at binalak na sumilip sa bintana. Pero pinigilan ako ng Ginoo. Nakita ko pa ang ginang na nakasapu sa kanyang tiyan. Kung kaya't inakala ko na manganganak na ito ng wala sa oras. Pero nang tanungin ito ng Ginoo kung manganganak na ba siya kagad naman itong sumagot ng hindi pa daw. Kinakabahan lamang siya kaya siya napahawak doon. Isang oras ang nakalipas bago ko muling narinig ang mga yabag ng paa ni Bagwis. Doon ako napausal ng pasasalamat dahil bumalik na si Papang. Tumayo ako at binuksan ang pintuan nang nararamdaman ko na nakapasok na si Papang sa bakuran na yon. Sa wari ko ay mag-aalas 2 na ng madaling araw at tinanong ko si Papang kung nasaan ang nilalang. Ayon sa kanya, nasa lugar na ng mga ito. Nagtanong pa ang Ginoo kung taga saan ba ang nilalang
at doon kinumpirma ni Tatang na taga-kabilang baryo nga ito. Ayon sa kanya, hindi ito nag-iisa dahil mag-asawa ang kanyang nakalaban. Nakakatakot isipin na may mag-asawang aswang ang nalalasa sa lugar namin. Hindi na idinitalye pa ni Papang sa mag-asawa kung paano niya ginape ang mga nilalang ng dilim. Pero ganun pa man ay nagpasalamat ang mag-asawa sa amin bago kami umuwi. Ingatan mo yung asawa mo ha. Huwag mong hayaan na aalis siya ng nag-iisa. Huwag mo ding hayaan na palagi lang siya mag-isa lang dito sa bahay ninyo. Hindi tayo sigurado kung yung mag-asawa nga lang talaga yung aswang dito sa atin. Tumango naman ang Ginoo sa sinabi ni Lolo. Hindi nagtagal ay nagpaalam na rin kami na uuwi na dahil madaling araw na. May pasok pa ako kinabukasan. Habang naglalakbay kami ni Papang ay ramdam ko ang kanyang pagod. Sabi niya, baka hihintun daw siya sa pagiging albularyo. Paminsan-minsan ay nakakaramdam din siya ng panghihina. Napatango ako. Tahimik ako nagpapasalamat sa kaloob-looban ko. Dahil sa medyo may kalayuan ng tahanan namin sa bahay na mag-asawa kung kaya't malapit ng mag-alas 2:30 nang nakauwi kami sa bahay. Isang linggo ang lumipas ay nagpaalam si Papang na aalis na muna dahil may kailangan itong puntahan. 5 araw daw siyang mawawala kung kaya't huwag kaming mag-alala. Nang tanungin ko ito kung saan ito pupunta, sabi niya, sa bundok ng Kalinog. Magtatanong pa sana ako kung sino ang pupunta niya sa lugar pero sinaway na ako ni Tatay. Sinabi ni Tatay na taga doon ang ninuno nila sa bundok ng Kalinog na hindi ko na lang papangalanan pang baryo. Gustuin ko mang sumama kay Papang ay hindi na niya ako pinayagan. Biyernes ng gabi ito nagpaalam. Pagising ko wala na si Papang. Pakiramdam ko noon napakabagal ng mga araw eh. Nasanay kasi ako na palagi ko siyang kasama sa lahat ng ginagawa ko. 5 araw ay bumalik si Papang sakay ni Bagwis. Pero nakita ko nakakaiba ng itsura niya. Parang tumanda ito lang 12 taon kesa sa kanyang itsura bago ito nakaalis sa bahay. Simula nang bumalik siya ay hindi na siya muli pang nanggamot. Tanging kami na lamang ang ginagamot niya kung sakaling may nararamdaman kami na hindi kayang gamutin ng gamot na galing sa sentro. Nakapagtapos pa ako noon sa elementarya bago tuluyang nanghina si Papang. Hanggang sa nagtrabaho ako noon sa bayan ng Kalinog bilang isang kahera sa gasulahan. Dahil sa nagkaroon na ako ng kita kung kaya't kahit papano, nakakapagbigay na ako sa bahay. Habang si ate naman ay pumunta sa lungsod ng Iloilo at nagtrabaho sa isang abogado bilang sekretarya. Kapag kasi nakapagtapos kahit elementarya lang noong mga huling taon ng dekada 80, makakahanap ka na ng maayos-ayos na trabaho noon. Isa na nga doon si Ate Mabel. Siya din ang tumulong sa akin para makapasok sa opisina ng isang kawani ng pamahalaan. Nagtutulungan kami ni ate kung kaya't nakabili kami ng maliit na bahagi ng lupa sa mismong bayan ng Kalinog. Pero bago pa man kami nakalipat, pumanaw na si Papang. Pero bago ito nawala, sinabi niya sa amin na huwag naming alalahanin kapag isang araw ay bigla na lamang umanong mawala si Bagwis. Ayon kasi sa kanya, siya lamang ang kinikilala ng alaga niyang kabayo. At kapag mawala na siya, ay kusa na lamang ding mawawala si Bagwis noon. Takang-taka ako sa sinabi niya. Pero mas pinili ko na lang na manahimik. Hindi nga ito nagkamali. Isang araw lamang ang lumipas pagkatapos mailibing ni Papang. Nagising na lamang kami na nawawala si Bagwis. Napaluwa ako noon. Pakiramdam ko ay nawalan ako ng 2 mahal sa buhay. Ganun pa man ay inisip ko na lamang na isang alamat si Bagwis, ang kabayong kasangga ni Papang Tinong.